Nang makalipat nga ng bagong bahay si Freya kasamang mga anak niya, ay nakipaglaro pa ngang quadruplets sa isang aso na alaga mismo ng kapitbahay nila. Gulat pa nga nang malaman ni Freya na ang bagong kapitbahay nila ay ang kanyang ex-boyfriend pala at ang ama ng quadruplets. Ngayong nagtagpo muli ang kanilang landas, magkaroon na rin kaya ng happy ending ang not so perfect love story nila? Tara, simulan na natin ang kwento. Kenzo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa States ka? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Freya habang si Kenzo ay gulat din nang magtagpo muli ang kanilang landas. Halos magkalapit pa nga ang mukha nila sa isa't isa. Isang hakbang pa nga ni Kenzo ay tsak, mahahalikan na nga niya si Freya. Imbes na sagutin nga ni Kenzo ang naging tanong ni Freya, ay ibang naging sagot nito. Hindi ko inaasahang magtatagpo muli ang ating landas sa ganitong simpleng pagkakataon. Kung hindi pa nasirang sasakyan ko, hindi kita makikita rito. Natatawang sabi nga ni Kenzo at hindi nga rin makapaniwala sa nangyayari ngayon. Nang marinig nga ni Freya, ang naging sagot ni Kenzo ay napataas siya ng kilay. Kung nasira pa lang sasakyan mo, bakit hindi mo pinayos? Mayaman ka naman, hindi ba? Tanong pa nga ni Freya at sabay pinag-cruise pa nito ang magkabilang braso. Imbes na mainis si Kenzo ay napangiti na nga lamang siya nang maramdaman ang inis sa boses nito. Hindi ganun kadali para maayos agad ang sasakyan ko, Freya. Bakit hindi ka magayos? Marunong ka naman, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali sa unang pagtatagpo natin, ay tinulungan mo pa nga ako nang masirang sasakyan ko. Nahulog pa nga ang loob natin sa isa't isa hanggang sa naging tayo, 'di ba? At sa loob pa nga ng kotse ko nangyari ang mainit na halikan natin. Panunukso nga ni Kenzo at bahagyang inilapit pa nga ang mukha niya kay Freya nang hindi binibitawan ng titig nito. Si Freya naman, agad naramdaman ang pamumula sa pisngi nang marinig ang sinabi ni Kenzo. Hindi pa nga siya makahinga nang maayos at madiin din ang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag dahil sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Nagbalik tanaw nga sa isipan niya ang unang gabing may nangyari sa kanilang dalawa kung saan din nabuo ang anak nilang quadruplets. Ngunit ilang sandali lamang ay taas noon niyang binalingan si Kenzo at magsasalita na nga sana siya pero naunahan na nga siya ng driver ng taxi. Ma'am, sir, sasakay pa po ba kayo o pag-uusapan na lang ninyo ang pagbabalikan ninyong dalawa? Singit ng driver na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Napakamot pa ito sa ulo dahil sa mag-ex. At ngayon nga, nagtagpo ulit ang kanilang landas. Magkaroon kaya ulit ng pagbabalikan? Kasalukuyang nasa loob ng kwarto si Freya. Nakaupo sa kama kasama ang quadruplets niyang anak na sina Ana, Bea, Chris at Dave. Hindi na nga siya makapaghintay pa na sabihin sa mga anak niya ang good news na tiyak ay matutuwa ang mga to kapag nalaman. May magandang ibabalita ko sa inyo. Nakangiting baling ni Freya sa mga anak na nakaupo rin saka makaharap siya. Mama, ano pong balita? Nakaka-excite naman po. May kinalaman po ba sa amin, Mama? Paunang saad nina Dave at Bea. Magkasunod pa sila. Makulit at maingay ang dalawa. Napapalakpak pa nga sila. Kung ano po yung babalita nyo, Mama, susuportahan ko po. Masayang pahayag naman ni Chris and go with the flow sa apat na magkakapatid. Mahilig din itong magpatawa dahil sa mga binibitawang jokes minsan. Hindi gaya ni Dave na mas seryoso kesa sa kanya. Dahil parang matanda ito kung magsalita. Habang ang isang kapatid naman nilang si Ana ay nakikinig lamang sa kanila. Ang nag-iisang kapatid nilang tahimik at mapagmasid. Madalang lang kung magsalita ngunit kung talent ang pag-uusapan, mabibighani ka sa angking galing nito. Magaling mag-drawing, kumanta, sumayaw,
At higit sa lahat ay tumugtog ng piano. Kahit sa murang edad pa lamang nito, natutunan na nga niya ang mga ganitong bagay at tsak na gagaling pa siya sa susunod na mga panahon. Kahit iba't iba ang personalidad ng mga bata, hindi pa rin nawawala ang pagkakaisa at pagmamahala nila. Lahat nga sila ay nakatuon ng pansin sa mama nilang si Freya nang magsimulang magsalita rin ito. Ang magandang balitang tinutukoy ko, lilipat na tayo sa mas malaking bahay. Nakaipon na si mama niyo ng malaking pera kaya titira na tayo sa ganung klaseng bahay. Masayang pagbabalita pa ni Freya sa mga anak niya. Hindi na maitago ang saya at excitement ng mga anak nito nang malaman ng magandang balita. Tuwang-tuwa sila at napatayo pa at mula sa pagkakaupo sa kama si Bea at Chris. Sabay nagtatatalon-talon pa. Habang si Anna at Dave nakangiting nilapitan ng mama nila para yakapin. Ilang sandali lamang nakisabay na nga rin sa yakapan ng dalawang kapatid nila. Niyakap nila nang mahigpit si Freya dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Halos mapaluha si Freya dahil sa wakas matutupad na rin ang pangarap niya na mabigyan ng magandang tirahan ng mga anak niya. Dahil sa tuwing umuulan ng malakas at napapasukan ng tubig ang bahay nila, sirang-sira nga ito. Sira ang bubong at minsan hindi pa nakakatulog ng maayos ang mga anak niya tuwing gabi. Kaya naman nagpursiging makaipon ng pera si Freya para sa kapakanan ng anak niya. At higit sa lahat, dahil sa pagsusumikap niya sa trabaho, ay mabibigyan na nga niya ng magandang buhay ang mga bata. Ilang sandali lamang sa gitna ng pagyayakap nila ay napabaling silang lahat kay Chris nang magtanong ito. May bubong po ba yung magiging bagong bahay natin, Mama? Pabirong tanong pa ni Chris sa mama nila. Nang marinig ni Freya ang tanong ng anak ay hindi niya maiwasang mapatawa. Pati ang kapatid nitong si Bea ay napatawa rin nang marinig ang tanong ni Chris. Si Dave naman napailing habang si Anna ay nakatitig lamang sa kanila. Oo naman anak, mas matibay ang bubong ng magiging bagong bahay natin. Natatawang sambit ni Freya sa anak nitong si Chris at sabay ginulo pa ang buhok nito. Pagkatapos ng pag-uusap ni Freya sa mga anak niya, nagpa siyang matulog na rin sila. Pinaandar niya muna ang lumang electric fan at sabay tinutok ito sa mga anak niya bago sumabay sa paghiga sa kama. Good night mga anak, mahal na mahal kayo ni Mama. Sambit ni Freya sa mga anak bago hinalikan ni sa isa ang noon ng mga to. Hindi na sila makapaghintay na tumira sa magiging bagong bahay nila. Kaya naman nang makalipat na sila, hindi makapaniwala ang quadruplets dahil sa ganda at laki ng bagong bahay. May gate pa at hanggang second floor pa ito na may balkonahe sa itaas. Tiyak na hindi babahain ang bahay nila kapag uulan ng malakas. Masaya ba kayo sa bagong bahay natin mga anak? Nakangiting baling pa ni Freya sa mga anak niyang nasa loob na rin ng bagong bahay. Opo, Mama, masaya po kami ng mga kapatid ko. Mas matibay po ang bahay nito at hindi po basta-bastang masisira ng kahit anong kalamidad. Masayang sabi ni Dave kay Freya habang ang iba namang kapatid niya ay napatango na lamang bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Sa unang araw nila sa bagong bahay ay masaya si Freya dahil kita niya sa mukha ng mga anak niya ang pagkagalak at pagtatatalon-talon pa ng mga ito sa sobrang saya. Ngunit kailangan na niyang umalis dahil may pasok pa siya sa trabaho. Nang maiwan ang quadruplet sa bagong bahay nila, napagpasya ng mga to na lumabas at maglakad-lakad sandali para malibang naman sila. Ngunit habang naglalakad sila sa gilid ng daan, bigla na lamang may lumapit na isang aso sa kanila. Akala nila tatahulan sila ng aso ngunit maamo naman ito. Napaupo sa harapan nila kaya't napatigil sila sa paglalakad. Nakangiting hinawakan pa nila ang aso. Hello, Doggy. Anong pangalan mo? May nag-aalaga na ba sa'yo? Kung wala pa, pwede kang tumira sa amin. Masayang baling ni Bea sa aso. Pwede kang maging ikalimang kapatid namin, masaya sa pamilya namin. Nakangiting saad pa ni Chris.
Kawawa naman siya, baka wala siyang matulugan mamaya. Malungkot na sambit pa ni Dave habang ang isang kapatid nilang si Ana ay nakatitig lamang sa aso at sabay hinahaplos ang balahibo nito. Ngunit ilang sandali lamang, napansin nila ang pagtakbo papalapit sa kanila ng isang hindi kilalang lalaki. Sky, nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap eh. Hinihingal nga, nasaad ng lalaki nang mahanap din sa wakas ang aso niya. Kayo po ba ang magulang niya? Tanong pa ni Bea sa lalaki. Napansin ni Kenzo na may 4 na bata ang kasama ng aso niya. Ngunit, ngumiti naman siya bago nagsalita. Oo, ako nga pala si Kenzo, ang magulang ni Sky. Hindi ko alam na bigla na pala siyang lumabas ng bahay kanina at mabuti na lang nandito lang pala siya. Maraming salamat sa inyo dahil hindi niyo siya pinabayaan. Nakangiting baling pa ni Kenzo sa mga bata. Ngunit, ang hindi niya alam ay ang batang kausap niya ngayon ay anak niya at hindi lang isa dahil quadruplets ang naging anak nila ni Freya, ang ex-girlfriend niya. At dahil natutuwa siya sa mga bata, niyaya niya pa ang mga to sa bahay niya para kumain ng ginataan. Nang nasa loob na nga sila ng bahay niya, napansin pa ni Kenzo ang pagkamangha ng mga bata dahil sa taglay na kagandahan nito sa loob. At nang maihain na rin ng merienda, tuwang-tuwa ang mga bata. Isa-isa pa itong nagpakilala sa kanya. Magaan ang loob ni Kenzo habang nakikipag-usap sa mga bata na para bang matagal na niya itong kilala kahit ngayon lang naman sila nagkita. Paborito niyo po ba ang ginataan? Tanong nga ni Bea habang ang 3 kapatid nito ay abala na kumakain. Oo, masarap kumain ng ganito tuwing umaga. Nakangiting sagot pa ni Kenzo sa bata. Masayang napatango-tango naman si Bea. Parehas po pala tayong lahat. Sad pa ni Bea bago binalingan para kumain na rin. Imbes na sumabay na rin si Kenzo kumain, hindi niya maiwasang mapatitig ang quadruplets. Napangiti pa siya habang nakatitig sa mga ito na sarap kumain ng ginatan. Siya na nga rin ang nagsali ng tubig sa baso ng mga bata dahil abala ang mga ito sa pagkain noon. Ilang sandali lamang sumabay na rin siya kumain bago pa lumamig ang kanya. Nang matapos silang kumain, biglang nagsalita si Chris. Kuya Kenzo, may girlfriend na po ba kayo? Nang marinig ni Kenzo ang naging tanong ng bata, hindi niya maiwasang mapatawa. Wala akong girlfriend. Bakit mo naman itanong? Natatawang tanong pa sa bata. Wala lang po, parehas po pala kayo ni Mami. Single rin po siya. Nakangiting sagot naman ni Chris. Siniko naman siya ng kapatid niyang si Dave dahil sa naging tanong niya nito kanina. Napailing at napatawa na lamang si Kenzo dahil sa kakulitan ni Chris. Ngunit, naagawang pansin niya kay Ana na kanina pa tahimik nang kumakain sa dulo ng upuan. Subalit ang matapos nga sila ay agad namang nagpaalam si Kenzo sa mga bata para pumasok na nga sa trabaho. Nais pa niyang makipagkwentuhan sa quadruplets pero kailangan niyang umalis na. Kuya Kenzo, dito lang po muna kami sa bahay niyo. Makikipaglaro lang po kami sa alagang aso niyo pong si Sky. Mahinhin na sambit ng bata. Hindi nga maiwasan na mapangiti ni Kenzo nang sa wakas narinig din niya ang boses ni Ana. Nakangiting tumango naman siya bago tuluyang umalis ng bahay. Kahit kaunting oras lamang, ang pagkikilala niya sa mga bata ay parang napamahal na agad ang mga to sa kanya. Samantalang, si Freya naman ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa unang pagtatagpo ng mga bata at ang ama ng mga ito dahil buong araw siyang nasa trabaho. Nagtatrabaho pala bilang manager sa hotel si Freya kaya kahit papaano nakaipon na siya ng pera. Dugot pawis siyang nagsusumikap para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak niya. 6 na taon na ang nakalipas matapos ang paghihiwalay nila ng ex-boyfriend niyang si Kenzo Ferrer. At hindi niya naamin ang katotohanang buntis siya dahil sa isang kadahilanan. Hindi na rin siya umaasang magtatagpo muli ang kanilang landas dahil alam naman niya
Nasa ibang bansa ito. Ngunit minsan mapaglaro talaga ang tadhana. Gumagawa ito ng paraan upang pagtagpuin muli ang dalawang taong minsan nang nagkahiwalay. Kaya naman, nang matapos ang trabaho ni Freya, nag-time out muna siya bago lumabas ng establishmento. Nang makapara na siya ng taxi at papasok na sana siya sa loob ng backseat, nang biglang may humawak din sa pintuan ng sasakyan. Magsasalita sana siya nang unang nakapara ng taxi, ngunit nang humarap nga siya dito ay napatigil lamang siya nang makita niya ang mukha ng lalaki. Parang nakakita pa siya ng multo dahil sa sobrang gulat. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nakapagsalita. "Kenzo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa States ka?" Hindi makapaniwalang tanong ni Freya habang si Kenzo ay gulat din nang magtagpo muli ang kanilang landas. Halos magkalapit pa ang mukha nila sa isa't isa. Isang hakbang pa ni Kenzo, tiyak mahahalikan na niya si Freya. Hindi agad nakapagsalita si Kenzo dahil natulala siya sa taglay na kagandahan ni Freya, ang babaeng minahal niya. Nang lubusan ngunit naputol ang pagmamahala nila. At sa paglipas ng 6 na taon, muling nagkita sila. Hindi niya may tatanggi na sobrang na-miss niya ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Imbes na sagutin ni Kenzo ang naging tanong ni Freya, ay iba ang naging sagot nito. "Hindi ko inaasahang magtatagpo muli ang ating landas sa ganitong simpleng pagkakataon. Kung hindi pa nasirang sasakyan ko ay hindi kita makikita rito." Natatawang sabi ni Kenzo at hindi rin makapaniwala sa nangyayari ngayon. Nang marinig ni Freya ang naging sagot ni Kenzo ay napataas siya ng kilay. "Kung nasira pala ang sasakyan mo, bakit hindi mo pinaayos? Mayaman ka naman, hindi ba?" Tanong ni Freya at sabay pinag-cruise pa nito ang magkabilang braso. Imbes na mainis si Kenzo, napangiti na lamang siya nang maramdaman ang inis sa boses nito. "Hindi ganon kadali para maayos kagad ang sasakyan ko. Bakit hindi ikaw ang magayos? Marunong ka naman, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali sa unang pagtatagpo namin, tinulungan mo pa nga ako nang masirang sasakyan ko. Nahulog pa nga ang loob natin sa isa't isa, diba? Hanggang sa naging tayo. At sa loob pa nga ng kotse ko nangyaring matagal ng halikan natin." Panunukso ni Kenzo at bahagyang inilapit pa ang mukha kay Freya nang hindi binibitawan ang titig nito. Si Freya naman ay agad naramdaman ang pamumula sa pisngi nang marinig nga ang sinabi ni Enzo. Hindi pa siya makahinga ng maayos, mariin din ang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag. Nagbalik tanaw sa isipan niya ang unang gabing may nangyari sa kanilang dalawa kung saan din nabuo ang anak nilang quadruplets. Ngunit ilang sandali lamang ay taas noon niyang binalingan si Kenzo at magsasalita sana siya pero naunahan na siya ng driver ng taxi. "Ma'am, sir, sasakay pa ba kayo? O pag-uusapan na lang ninyo ang pagbabalikan ninyong dalawa?" Singit pa ng driver. "Kuya, walang balikang magaganap kaya sasakay na po ako. Sa San Fernandez po ako." Saad kaagad ni Freya. Ngunit bago pa umandar ang sasakyan, nabigla si Freya nang pumasok din sa kabilang pintuan ng backseat si Kenzo. "Aba, at ano tong pinaplano mo? Susundan mo ba ako, ha?" Iritadong tanong ni Freya kay Kenzo. Napaayos pa siya ng pagkakaupo dahil medyo magkadikit ang braso nila. Dahil sa naging tanong ni Freya, hindi maiwasang mapailing ni Kenzo. Bahagyang napatawa ito bago pinalandas ang palad sa buhok. "Susundan ka? Sigurado ka ba?" Natatawang tanong ni Kenzo bago magsalita ulit. "San Fernandez din ako. Nandoon po kasi ang bahay ko." Nakangiting saad ni Kenzo sa driver nang hindi binibitawan ng titig ni Freya. Nang marinig iyon ni Freya, ay mas doble ang pagkagulat niya. Hindi nga niya inaasahan na magkakasabay pala silang sumakay ng taxi at ngayon ay malalaman niyang nasa iisang lugar pala ang tinitirahan nila. Ang liit talaga ng mundo para pagtagpuin muli ang kanilang landas. Nang umandar na rin ang sasakyan ay pinili na lamang ni Freya ang manahimik. Katahimikan ang bumalot sa pagitan ng dalawa. Bahagyang ipinikit pa niya
Ang dalawang mata tumaasang sana panaginip lang ang lahat ng nangyari ngayon. Ngunit ilang sandali lamang ay muntik nang mapasubsob sa harapan si Freya dahil sa biglaang pagpreno ng driver, pero mabuti na lang mabilis na hawakan ni Kenzo ang magkabilang braso niya kaya napigilan ito. Ma'am sir, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po, may dumaan po kasing aso bigla sa gitna ng daan eh. Dahilan nga ng driver sa biglaang pagpreno nito. Napatango na lamang si Kenzo sa driver bilang sagot at agad binalingan si Freya. Are you okay? Pag-aalala niya habang hawak pa rin ang magkabilang braso nito. Ayos lang ako, nabigla lang sa nangyari, salamat. Seryosong sagot ni Freya bago umayos sa pagkakaupo. Makalipas ang ilang minuto, huminto na rin ang sasakyan sa harap ng bahay ni Freya. Paglabas niya ng sasakyan, ay ang paglabas din ni Kenzo. Napailing si Freya at binaliwala na lamang ang presensya ni Kenzo. Nang mabuksan na niya ang gate ng bahay niya, papasok na sana siya sa loob nang biglang hinawakan ni Kenzo ang braso niya. Freya, kailangan nating mag-usap. Pagpigil ni Kenzo kay Freya. Akala ko ba hindi mo ko susundan? Ano tong ginagawa mo? Napapailing na tanong ni Freya. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng bahay habang si Kenzo nakasunod pa rin sa likod niya. Halos libutin na ni Freya ang buong bahay sa paghahanap sa mga anak niya. Ngunit hindi niya ito mahanap. Isa-isa pa niyang tinawag ang pangalan nito pero wala ni isa sa mga ito ang sumasagot. Nanginginig na rin tuloy ang magkabilang kamay niya at hindi na rin mapakali pa. Nang mapansin niya ni Kenzo, agad niyang nilapitan si Freya. Freya, sinong hinahanap mo? May mga kasama ka rin ba rito? Pag-aalalang tanong ni Kenzo at hinawakan na rin niya ang dalawang kamay ni Freya at sabay pinaharap ito sa kanya nang mapansing nanginginig ito. Iniwan ko lang sila rito eh. Sabi kong babalik agad ako. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko sila iniwan ng mag-isa rito. Nanginginig na sambit ni Freya. Ilang sandali lamang binalingan niya si Kenzo na puno rin ng luha sa magkabilang pisngi niya. Kenzo, please tulungan mo ako. Nawawala ang mga anak ko. Nawawala ang mga anak natin. Pagmamakaawa ni Freya habang nakahawak sa dulo ng suot ng coat ni Kenzo. Nang marinig ni Kenzo ang sinabi ni Freya, napatigil siya. Hindi agad na proseso sa isip niya ang sinabi nito, ngunit nang makita niya ang mga luhang walang tigil sa paglabas sa mata ni Freya, doon lang siya nagkaroon ng lakas para magsalita. Teka, anong sabi mo? May anak tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenzo, puno rin ng katanungan ng isip niya ngayon. Magsasalita na sana si Freya. Ngunit hindi niya naituloy nang marinig niya ang malakas na tawanan ng mga anak niya sa kabilang bahay. Kaya dali-dali naman siyang lumabas ng bahay para puntahan ng mga anak niya. Nakabukas ang malaking gate ng kapitbahay nila kaya walang kahirap-hirap na nakapasok sa loob si Freya. Halos nawala lahat ng takot at pangamba niya nang makita ang mga anak niyang masayang nakikipaglaro sa isang aso sa bakuran ng kapitbahay nila. Nakahinga rin siya ng maluwag. Nang lumapit ang mga ito sa kanya at agad siyang niyakap ng mahigpit. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong ng anak niyang si Bea nang mapansin ang pamumugto ng mata niya. Ha? Aayos lang si Mama. Sagot ni Freya sa anak at pilit pa siyang ngumiti sa harapan nito. Ngunit bahagyang napabaling siya kay Dave nang magsalita rin ito. Mama, pasensya na po kung nakalimutan po namin na tawagin ka po na nasa kabilang bahay po kami ha. Nalibang po kasi kami sa pakikipaglaro sa aso ng kapitbahay natin eh. Paliwanag ni Dave. Napangiti naman si Freya. Ayos lang anak. Basta sa susunod ipaalam mo sa kay Mama ha, para alam ko kung nasan kayo. Sambit niya sa quadruplets at sabay naman tumango ang mga to sa kanya. Ngunit habang nag-uusap ang mag-ina, hindi nila alam na kanina pa pala nasa likod nila si Kenzo. Gulat at hindi makapaniwala sa nasaksihan ng dalawang mata nito ngayon.
Hindi niya inaasahan ng mga batang kakwentuhan niya at kasalong kumain kanina ng ginatan ay mga anak niya pala. Subalit ilang sandali lamang napansin na rin siya ng mga to. Kuya Kenzo, bakit magkasama po kayo ni Mama? Pagtataka nga na tanong ni Chris nang makita niya sa likod ni Freya. Nang makita nga rin siya ng mga kapatid nito ay dali-dali naman itong yumakap sa kanya. Kuya Kenzo, nandito rin po pala kayo? Masayang sabi ni Bea habang si Chris, Dave at Ana ay masaya ring yumakap sa kanya. Si Freya naman naguguluhan sa nasaksihan ngayon ang biglang pagyakap ng mga bata kay Kenzo. Kuya Kenzo? Takang tanong ni Freya. Mama, siya po si Kuya Kenzo, ang bagong kapitbahay po pala natin. Kumain din po kami kanina rito ng masarap na ginataan po. Nakangiting pagpapaliwanag ni Dave kay Freya. Gulat namang nalaman yun ni Freya mula sa anak. Habang si Kenzo, hindi mapigilan ang mapaluhan ng niyakap siya ng mga bata. Lumuhod pa siya sa damuhan para lang mayakap ng lubusan ang mga anak niya. Nang mapansin ni Ana ang pagiyak niya, ay hindi nito maiwasan ng magsalita. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Ana kay Kenzo. Hindi agad nakapagsalita si Kenzo dahil sa halo-halong emosyon na naramdaman ngayon. Kaya naman ay si Freya na mismo ang sumagot sa tanong ng anak. Sa tingin niya ay ito na ang tamang oras para malaman ng mga anak niyang katotohanan tungkol sa ama nila at karapatan rin ni Kenzo na kilalanin siya ng mga bata bilang ama ng mga ito. Ana, Bea, Chris, Dave, siya ang papa niyo. Buo ang boses ni Freya nang sinabi yun sa harapan ng mga anak. Hindi na rin maiwasan mapaluhan ni Freya dahil sa madamdaming interaksyon ng mga bata sa ama nito. Ngunit ang marinig ng mga batang sinabi ng mama nila ay ilang segundo muna silang nagkatinginan at ilang sandali lamang ay tumatalon-talon ng mga ito at nagkapir pa nga sa isa't isa dahil sa sobrang sayang nalaman. Hinangad po namin na sana si Kuya Kenzo na lang po ang papa namin. At ngayon malalaman po namin na siya pala ang totoong papa namin. Kaya sobrang saya po namin, Mama. Masayang sinabi ni Dave. Ngayon masasabi ko po Mama na bagay talaga kayo ni Papa Kenzo. Sadama ni Bea at hindi pa napigilan ang kilig na naramdaman para sa mga magulang nila. Buo na rin po sa wakas ang pamilya natin. Nakangiting sambit naman ni Ana. Kaya palang gwapo ko dahil naman na pala kay Papa Kenzo eh. Confident naman na pahayag ni Chris at sabay nagpapogi pose pa ito na ikinatuwa naman ng mga kapatid niya. Pati si Kenzo at Freya, hindi na rin maiwasan mapatawa dahil sa sinabi ng anak nila. Dahil sa sinabi ng mga anak nila, ay parang gumaan din ang pakiramdam ni Freya at Kenzo. Hindi nga inaasahan ni Freya na ganito ang magiging reaksyon ng mga bata kapag nalaman ng tungkol sa ama nila. Akala niya ay magtatampo ang mga ito dahil hindi nila nakasama ang ama nila sa loob ng 6 na taon. Ngunit pinalaki niya ng tama at mabuti ang mga anak niya. Napabaling lamang si Freya at ang mga bata kay Kenzo nang magsalita ito. Ngayong magkasama na rin tayong lahat. Sisiguraduhin kong hindi na muli tayo magkakahiwalay. Babawi ako sa inyo, mga anak at sa Mama Freya nyo. Pangako ni Kenzo sa pamilya niya. Nang marinig ng mga bata ang sinabi ng papa nila, masaya ang mga ito. Ngunit si Freya na paiwas ang tingin kay Kenzo para sa kaloob-looban. Masaya rin siya dahil nakikita niyang nakangiti ang mga anak nila. Ilang sandali lamang, napabaling silang lahat nang may lumapit sa kanila na isang babaeng may edad na, ang kasambahay ni Kenzo na si Aling Flora. O iho! Nakahanda ng mga pagkain sa pagkainan para sa hapunan. Nakangiting pahayag ni Aling Flora kay Kenzo. Napatango naman si Kenzo at sabay na pabaling sa pamilya niya. Freya, dito na rin kayo kumain ng mga bata. Nakangiting sambit nga ni Kenzo bago balingan na din ang mga anak. At dahil nga gusto rin ng mga batang kumain kasama ang papa nila, walang nagawa si Freya
kundi ang pumayag. Hindi rin niya kayang ipagkait sa mga bata ang makasama ng ama nila. At isa pa, gutom na nga rin sila. Kaya naman nang nasa pagkainan na ang lahat, masayang kumakain sila habang nagkukwentuhan pa. Nang biglang napatigil sa pagsubo si Freya. Nang magsalita si Ana, ang anak nilang kanina patahimik. Mama, pwede po ba tayong pumunta sa dagat bukas? Namiss na po kasi namin ang maglaro po sa buhangin eh. Isama po natin si Papa Kenzo. Masiglang sabi ni Ana. Sumang-ayon naman sa kanyang mga kapatid niya. Naalala ni Freya na linggo pala bukas, kaya wala siyang pasok sa trabaho, kaya naman wala siyang dahilan para tumanggi sa suggestion ng anak. Nang pumayag siya, ay nagpalakpakan pa ang mga to. Hindi naman maitanggi ni Kenzo ang ngiti sa labi sa usapan nila. Makakasama nga niya ulit ang mga anak niya bukas. At dahil sa sobrang excited, hindi niya maiwasang magsalita. Anong gusto niyong pagkain na dadalhin para sa outing natin bukas? Nakangiting tanong ni Kenzo sa mga bata. At isa-isang mga to sa pag-suggest ng pagkain. Si Freya naman hindi namamalayang nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan si Kenzo na kausap ang mga anak nila. Kinabukasan ay maagang nagising si Freya at ang quadruplets. Pagbaba nila sa first floor, napansin ni Freya na kanina pa pala nasa labas ng gate si Kenzo. May dala ito ng mga pagkain para sa almusal. Nang makapasok, tuluyan sa loob ng bahay nila Kenzo, tuwang-tuwa pa ang mga bata nang makita ulit siya. Sabay na rin silang lahat nagalmusal. Nang matapos ang mga bata magalmusal, napapansin ni Freya na nagbubulungan ng mga to na para bang may binabalak. Ilang sandali lamang bumaling sa kanila ni Kenzo ang mga bata. Mama, Papa, lalabas lang po kami sandali, makikipaglaro lang po kami kay Sky. Tukoy nga ni Bea sa alagang aso ng papa nila. Bago pa makapagsalita ang mga magulang nila, mabilis nang umalis sa sala ang quadruplets para magpunta sa bahay ni Kenzo at makipaglaro sa alagang aso nito. Nang si Freya at Kenzo na lamang ang naiwan, ay bigla na lamang tumahimik ang paligid. Napatikhim pa si Kenzo bago nagsalita. Kailangan ko ng tulong mo. Baling ni Kenzo kay Freya. Tulong? Para saan? Takang tanong ni Freya. Tumayo na rin siya mula sa pagkakaupo para ligpitin ang mga pinagkainan nila. Sira pa rin ang sasakyan ko hanggang ngayon. Hindi tayo makakalis para sa outing natin kung hindi maayos ang sasakyan ko. Paliwanag ni Kenzo. Napabuntong hininga si Freya nang marinig ang sinabi ni Kenzo. Wala siyang magagawa kundi tulungan ito na maayos ang sasakyan. Malulungkot ang mga bata kundi matutuloy ang outing nila. Kaya sa huli ay napatango na lamang si Freya. Ngunit, ang sunod na sinabi ni Kenzo, ang kinatigil niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan nila. At nais kong maging maayos din tayong dalawa, Freya. Alam kong nasaktan kita noon dahil mas pinaniwalaan ko ang mga magulang ko kaysa sayo. I'm sorry. Halos 1 taon na rin akong naninirahan dito sa probinsya para hanapin ka. At masaya akong nagkita tayo. Gagawin kong lahat. Mapatawad mo lang ako. Hindi man maibalik ang dating relasyon natin, kahit bilang magkaibigan na lang at mga magulang ng mga anak natin. Puno ng sinseridad na sabi ni Kenzo. Hindi makapaniwala si Freya sa mga naririnig niya ngayon mula kay Kenzo. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na paniniwalaan na pala siya ni Kenzo na kung saan ay hindi siya umalis noon para sumama sa ibang lalaki nang umuwi siya ng probinsya, kundi umuwi siya ng probinsya dahil nagkasakit ang lola niya. Yun ang totoo. Hindi lang talaga pabor ang mga magulang ni Kenzo sa kanya, kaya nagsinungaling ang mga to para sirain ang relasyon nilang dalawa. Naramdaman pa nga niya sa mukha ni Kenzo ang pagsisisi sa naging desisyon nito noon. Kaya napabuga na lamang ng malalim na hininga si Freya bago binalingan si Kenzo. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, Kenzo. Masaya na ako at kontento kasamang mga bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasarado ang pinto para mas makilala mo pa at makasama ang mga bata. Sinserong ngumiti si Freya sa harapan ni Kenzo.
Nang maayos ni Freya ang sasakyan ni Kenzo, ay umalis na rin sila para ituloy ang pag-outing nila sa dagat. Halos 1 oras ang naging biyahe bago sila nakarating. Pagkarating nila ay agad nagsimula ang mga anak nila sa paglalaro ng buhangin. Pati nga si Kenzo ay nakisabay na rin sa paglalaro sa mga bata, habang si Freya ay abala sa paghahanda ng mga pakain nila. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga ito. Nang matapos nga si Freya sa ginagawa, ay tumingin ulit siya gawi ng mga anak. Ngunit napansin niyang wala na roon si Kenzo. Kasalukuyan ng 4 na anak na lamang ang naglalaro sa buhangin. Humakbang nga siya para lapitan ng mga ito. "Mga anak, nasaan ang papa niyo?" Takang tanong nga ni Freya sa mga bata. Napatigil nga sa paglalaro ang quadruplets nang lumapit ang ina nila. Nagkatinginan nga muna ang mga to bago may sumagot. Mama, sumisid po sa dagat si Papa para kunin po ang laruan. Tinangay po kasi ng alon kanina eh. Sagot nga ng kanyang mga anak na nagdulot ng pangamba kay Freya. "Bakit hindi pa umahon ang papa niyo ngayon?" Pag-aalalang tanong ni Freya sa mga anak habang nakatingin sa harapan ng dagat. Naalala niya may trauma sa paglalangoy sa dagat si Kenzo dahil noong bata pa ito ay muntik nang malunod. Halos pagpawisan nga si Freya sa sobrang pangamba. Bigla na nga rin nanginig ang magkabilang kamay niya. Hindi niya yatang makakaya na may mangyaring masama kay Kenzo. Kaya naman ay hindi nagdalawang isip si Freya na puntahan si Kenzo sa dagat. Abot hanggang baywang na ni Freya ang tubig. Malakas pa ang boses niya nang tinatawag ang pangalan ni Kenzo. Ngunit wala itong pagtugon kaya mas nadagdagan ng kaba at takot na nararamdaman niya hanggang sa nagiging malakas na rin ang mga alon. Sisisid na sana siya sa pinakailaliman ng biglang may humugot sa kaliwang braso niya. "Freya, nandito ako. Hindi mo kailangan sumisid para hanapin ako." Pigil nga ni Kenzo sa balak gawin ni Freya. Nang magkatinginan sila, ay napakunot noo bigla si Freya. Ngunit nabawasan din ang kaba at takot niya nang makitang ligtas si Kenzo. "Akala ko may nangyaring masama na sa'yo habang hinahanap mo ang nalunod na laruan ng mga bata." Nagugulo ang sabi ni Freya, ngunit baka sa mukha niyang nag-aalala nga siya para kay Kenzo. Bahagyang napatawa nga si Kenzo bago nagsalita. "Kanina ko pa nahanap ang laruan ng mga bata. Umalis lang ako sandali para magpalit ng damit sa sasakyan." Paliwanag nga nito sa kanya. Nang marinig iyon ni Freya, ay nakahinga siya ng maluwag. Bahagyang napayuko pa nga siya at napahawak sa kaniyang dibdib na kanina lang ay ang lakas ng kabog nito dahil sa sobrang pag-aalala. Ngunit nang magsalita ulit si Kenzo, ay napaangat siya ng tingin. "Freya, concerned ka ba sa akin?" Tanong nga ni Kenzo. Hindi nga rin mapigilan ang pagngiti nito sa labi. Nang marinig nga ni Freya ang naging tanong ni Kenzo, napataas siya bigla ng kilay. "Bakit nakangiti ka pa dyan? Ano naman yung inaakala mo? Masaya ka na niyan? Ewan ko sa'yo." Napapailing na sinabi ni Freya bago niya iniwan mag-isa sa gitna ng dagat si Kenzo. Ngunit si Kenzo ay hindi pa rin nabubura ang ngiti sa labi ng sumunod siya sa likod ni Freya hanggang sa makarating na nga sila sa mga anak nilang kanina pa pala sila pinagmamasdan. Nagsalita pa ang isang anak nila na ikinagulat naman ni Freya. Papa, kanina ka pa po hinahanap ni Mama. Miss ka na po niya. Nakangiting sambit nga ng kanyang anak na si Bea. Nang marinig nga ni Kenzo ang sinabi ng anak, hindi niya maiwasang mapabaling kay Freya. Napatawa na nga lamang siya nang makita ang gulat sa itsura nito bago binalingan ng anak. "Oo nga anak miss na siguro ako ng mama niya dahil hinanap pa nga niya ako talaga sa dagat." Nakangiting sagot nga ni Kenzo sa anak habang si Freya napailing na nga lamang sa kanya. Nang magsimula na rin sila magsalo-salo ay tahimik nag-uusap ang quadruplets sa gilid habang si Freya at Kenzo naman
ay abala sa mga pagkain nila. Ngunit ilang sandali lamang ay napatigil kumain ang dalawa nang biglang nagsalita ang isang anak nila. Mama, pwede po ba sa bahay ni Papa po tayo matulog mamayang gabi? Nakangiting tanong nga ni Chris sa mama nila habang ang mga kapatid nito napapatango sa sinabi nito. Dahil sa naging tanong ng mga anak nila, nagdadalawang isip pa si Freya kung papayag ba siya sa gusto nito. Ngunit bigla na nga lamang nagsalita si Kenzo. Walang problema sa akin. Kung gusto niyong matulog sa bahay ko dahil ang bahay ko, bahay niyo na rin. Nakaiting sabi nga ni Kenzo sa mga anak bago niya binalingan ng tingin si Freya. At dahil gustong-gusto ng mga bata ang matulog sa bahay ng papa nila, ay walang nagawa si Freya kundi ang pumayag na lamang. Halos gabi na rin nang sila ay nakauwi. Sa bahay na rin ni Kenzo, sila naghapunan. Ngunit bago sila natulog, ay nagsuggest muna ang mga anak nila na maglaro sila ng truth or dare. Mama, Papa, bago po tayo matulog, laro po muna tayo ng truth or dare. Pagsasuggest nga ng anak nilang si Bea. Sige na po, nabitin po kasi kami sa paglalaro kanina sa buhangin eh. Ani naman ni Chris. Masayo po ang larong to. Sambit naman ni Dave habang ang isang kapatid nilang si Anna ay napapatango na nga lamang sa kanila. Hindi nga rin maiwasan ang excitement sa muka. Nang marinig nga ni Kenzo ang sinabi ng anak, hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Siyempre sasali ako. Nakaiting sabi nga ni Kenzo at nakipag-appear pa sa mga bata. Si Anna naman napabaling kay Freya. Sali ka na rin po mama. Pagpupumilit nga ng anak sa kanya, nakahawak pa nga ito sa dulo ng damit niya. Bahagyang napabuntong hininga nga si Freya bago nagsalita. Sige, sasali rin ako. Pero pagkatapos ang larong to, matutulog na tayo, okay? Sagot naman ito sa mga anak. Dahil sa kakulitan ng quadruplets, ay walang nagawa ang mga magulang nila, kundi ang pumayag sa gusto ng mga ito. Ang hindi alam ni Freya at Kenzo ay plano ito ng mga anak nila para magkalapit ulit ang loob nila sa isa't isa. Kasalukuyang nasa living room na nga silang lahat habang nakaupo sa sahig ng nakapalibot. Nasa gitna nila ang isang bote. Excited na nga ang mga bata sa lalaruin nila ngayong gabi. Habang si Freya at Kenzo ay napapangiti na lamang habang nakikisabay sa trip ng mga anak nila. Nang magsimula na nga silang maglaro ay pinaikot na nga rin ni Chris ang bote hanggang sa natigil ito sa harapan ng kapatid niyang si Bea. Si Chris ang nagtanong, truth or dare? Dare naman ang masayang sagot ni Bea sa kapatid nito. Natawa pa muna si Chris bago nagsalita. At dahil dare ang sinagot mo, lagyan mo ng 2 bilog sa magkabilang mata si Papa. Nang marinig nga yun, ni Kenzo bahagyang nagulat siya ngunit napatawa na rin sa huli. Teka sandali, bakit parang ako ang taya ngayon? Kahit hindi sa akin huminto ang bote. Natatawang sabi ni Kenzo sa mga anak. Ayos lang yan, Papa. Gwapo mo pa rin naman eh kahit guhitan ko po yung mukha mo. Palusot ni Bea sa ama. Napailing na lamang si Kenzo dahil sa sinabi ng anak. Ngunit sa sunod na sinabi nito, hindi niya maiwasang mapatawa. May in love pa rin naman po si mama sa inyo kahit ano pong itsura niyo. Bulong ni Bea sa kanya. Bago gawin ni Bea ang dare, ay nanghiram muna siya ng lipstick sa mama nila. At nang maisagawa nga niya ang dare, ay nagtawanan naman ang lahat. Pati nga si Freya ay napatawa na rin sa ginuhit ng anak sa mukha ni Kenzo. Hanggang sa nagpatuloy ang paglalaro nila. Halos lahat nga ng naging taya ay dare ang sinabi kaya iyong iba ay napasayaw at napakanta. Nang biglang tumigil ang bote sa harapan ni Kenzo, magtatanong na sana si Anna sa ama kung truth or dare. Pero biglang may ibinulong nga si Bea sa kanya. Ilang sandali lamang ay napatango si Anna sa binulong ng kapatid bago binalingan ng ama. Papa, truth or dare? Nakangiting tanong pa nga ni Anna. Para masaya tayong lahat, di dare. Natatawang sabi pa ni Kenzo sa anak.
Akala niya guguhitan na naman siya ng kahit ano sa mukha, ngunit hindi niya inaasahan ang sasabihin ng anak. Isayaw niyo po si Mama ng slow dance sa loob po ng 60 seconds. Sigaw ni Ana na ikinakilig naman ang kapatid nito. Dahil sa sinabi ni Ana ay parehas pang nagulat si Freya at Kenzo. Nagkatinginan pa nga sila sa isa't isa. Ngunit ilang sandali lamang ay tumayo bigla mula sa pagkakaupo sa sahig si Kenzo para lapitan si Freya. Nang nasa harapan na siya ni Freya ay nilahad niya ang isang palad. "Can I have this dance?" Nakangiting tanong pa niya na ikinatili naman ng mga anak nila sa likuran. Kahit isang dare lang naman ito ay hindi maiwasan kiligin ni Freya. Parang bumabalik siya sa pagiging teenager. Iyong nasa prom kayo at kaharap mo pa yung crush mo para yayain kang sumayaw. Iyan ang nararamdaman ni Freya ngayon. Hindi nga rin niya mapigilan ang mapatawa nang makitang mas kilig na kilig pa nga ang mga anak niya kaysa sa kaniya. Tinanggap na ni Freya ang kamay ni Kenzo, kaya napatayo na rin siya mula sa pagkakaupo. Nang magkaharap sila, ay napangiti na nga lamang sila sa isa't isa at napapailing pa na parabang hindi nila alam ang gagawin. Mabuti na lang pala may ganitong alam na laro ang mga anak natin dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para maisayaw ka. Matagal ko na tong gustong gawin sa'yo at ngayon mangyayari na rin. Nakangiting sinabi ni Kenzo. Kaya palang saya-saya mo ngayon dahil may sasayaw mo na rin ako. Nakataas pa ang kilay ni Freya nang tinanong iyon pero hindi maitago ang ngiti nito sa labi. Magsasalita na sana si Kenzo ngunit hindi niya matuloy nang biglang lumapit ang isang anak nila. Papa, hawakan niyo na po yung kabilang side po sa bewang ni Mama. Ikaw naman po Mama, hawak po kayo sa balikat ni Papa. At hawak kamay naman po kami sa kabilang side. Paliwanag ni Dave sa mga magulang. Walang ngang nagawa si Freya at Kenzo kundi sundin ang sinabi ng anak. Nang nasa tamang posisyon na nga sila ay pinatay pa nga ng mga ito ang ilaw sa living room para mas maging romantic ang ambience. Ang liwanag ng buwan mula sa labas ng bintana ang tanging nagbibigay liwanag sa loob at sabay pa nga nagpatugtog ng kanta ang mga anak nila ng isang love song. Nagsimula na rin silang sumayaw ng marahan kasabay ng ritmo ng musika nang biglang nagsalita si Kenzo. "Thank you." Pabulong na sambit nga nito. Kumunot ang noo ni Freya. "Para saan?" "Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon para makilala at makasama ang mga anak natin. Sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang pagkakataon na binigay mo sa akin." Puno ng emosyon na sabi ni Kenzo nang hindi binibitawan ang titig kay Freya. Dahil sa sinabi ni Kenzo hindi maiwasang mapangiti ni Freya. Ramdam pa niya ang sinseridad sa boses nito. Hindi man nauwi hanggang dulo ang naging relasyon natin. Hindi yun basehan para hindi kita bigyan ng pagkakataon dahil alam kong magiging mabuting ama ka sa kanila. Sampit ni Freya na ikinangiti naman ni Kenzo. Ilang sandali lamang ay marahang pinaikot ni Kenzo si Freya at nang magkaharap nga ulit sila ay halos magkadikit na ang labi nila sa isa't isa dahil sa sobrang lapit na ng mga mukha nila. Bahagyang nagulat pa nga silang dalawa. Aatras na sana si Freya para magkaroon ng distansya sa pagitan nila, ngunit mas naging mahigpit lang ang pagkahawak ni Kenzo sa baywang niya. "Kenzo, tapos na raw ang 60 seconds sabi ng mga anak natin." Bulong na sambit ni Freya, ngunit binaliwala lamang ito ni Kenzo. Napansin pa ni Freya ang paglapit ng husto ni Kenzo sa mukha niya. Lumakas pa ang pintig ng puso niya sa sobrang kaba at sabay na papikit sa pag-aakalang hahalikan siya nito sa labi subalit naramdaman na lamang niya ang pagdampi ng labi nito sa noo niya. Tumagal ng ilang segundo ang paghalik ni Kenzo roon. Napamulat nga lamang siya nang marinig ang boses ni Kenzo. "I badly wanted to kiss you on the lips, Freya, pero hindi pwede. Nanonood sa atin ang mga bata, kaya sa noon na lang kita hinalikan." Napapaos pa na bulong ni Kenzo sa kaliwang tenga ni Freya.
Hindi maiwasan magulat ni Freya sa narinig mula kay Kenzo. Ramdam pa niya ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Ngunit manhid siya kung hindi niya aaminin sa sarili na kinilig nga siya sa ginawa ni Kenzo. Napabaling na lamang sila sa mga anak nila nang makitang nagpalakpakan ng mga ito. Imbes na isipin pa ni Freya ang sinabi ni Kenzo, ay dinaan na lamang niya ito sa tawa. Nang makalapit nga rin ang mga anak nila, ay nakipag-apir pa ito sa kanila na para bang isang tropa lang nila ang kanilang mga magulang. Nakakakilig naman po kayo, Mama, Papa. At kung magkakaroon po kayo ng love team, pwede na rin po yung friendzo. Ani ng anak nilang si Chris, sumang-ayon pa nga ang kapatid nito sa kanya. Nang marinig iyon ni Freya at Kenzo, ay napatawa na lamang sila habang napapailing sa mga anak. Matapos ang laro, ay nagpasya na rin silang matulog. Sa guest room pa nga silang lahat natulog dahil mas malaki ang kama at kasya silang 6. Nasa gitna ang quadruplets habang si Kenzo at Freya ay nasa magkabilang dulo. Halos hindi pa makatulog nang maayos si Freya dahil sa sinabi ni Kenzo matapos halikan ng noo niya kanina. Ngunit mabuti na lang dinalaw siya ng antok kaya nakatulog din siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Freya, ganon din si Kenzo at ang mga bata. Nagkasabay nga ulit sila mag-almusal. Nang pumasok sa trabaho ang mag-ex, ay naiwan ang mga anak nila sa bahay ni Kenzo dahil gusto nga ng mga ito na makipaglaro sa aso. At nandoon naman ang kasambahay ni Kenzo para mag-alaga sa quadruplets. Hinatid pa ni Kenzo si Freya sa pinagtatrabahuan nito. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng hotel, ay nagsalita muna si Freya bago bumaba ng sasakyan. Salamat sa paghatid. Nakaiting baling niya kay Kenzo. Kung gusto mo, susunduin din kita mamaya pagkatapos ng trabaho mo. Suwestyon ni Kenzo. Ngunit agad namang tumanggi si Freya. Hindi na kailangan, Kenzo. Baka magkaroon pa kami ng overtime mamaya dahil sa dami ng guests namin ngayon. Ayoko namang paghintayin pa kita ng matagal. Pagtutol ni Freya sa gustong mangyari ni Kenzo. Nag-aalala lang siya rito dahil alam niyang busy din sa trabaho si Kenzo at ayaw niyang mas mapagod pa ito sa kakahintay sa kanya. Nang marinig ni Kenzo ang sinabi niya, ay bahagyang ngumiti na lamang ito sa kanya bago siya tuluyang lumabas ng sasakyan. Nang naging abala na si Freya, sa trabaho ay hindi pa rin nawawala sa utak niya ang ginawang dare nila ni Kenzo kagabi. Naramdaman pa niya ang biglaang pamumula ng magkabilang pisngi niya sa tuwing naalala niya ang pangyayari. Hanggang sa natapos nga siya, sa trabaho ay bigla na lang tumawag ang mga anak niya. Mama, wag ka po muna umuwi, pumunta po muna kayo sa restaurant sa dating pinuntahan natin. Sabi ng anak niyang si Dave sa kabilang linya. Ha? Bakit naman ayaw niyo bang umuwi kagad si Mama? Natatawang tanong nga ni Freya kahit nagugulhan siya sa sinabi ng anak. Mamaya na po kayo umuwi, Mama. Basta pumunta na po kayo roon. Baka doon niyo po mahanap ang true love niyo eh. Kilig na sabi naman ng anak niyang si Bea. Dahil sa sinabi ng mga anak niya ay napatawa na lamang si Freya kahit nagugulahan siya. Pumunta na rin siya sa restaurant kahit wala siyang ideya kung bakit pinapunta siya ng mga anak niya roon. Balak na lang niya sana mag-takeout baka ang gusto ng mga anak niya ay mag-order siya ng mga pagkain. Ngunit bigla na lang siyang nagulat nang magkasabay pa nga sila ni Kenzo pumasok sa loob. Kenzo, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Freya nang makita si Kenzo. Hindi rin inaasahan ni Kenzo na makikita niya sa Freya ngayon dahil akala niya malilate ito sa pag-uwi dahil sa trabaho. Bahagyang napatawa pa si Kenzo nang may naalala siya sa sinabi ng mga bata. Pumunta ako rito dahil tinawagan ako ng mga anak natin. Ang sabi pa nila, pumunta raw ako sa restaurant nito na dahil baka dito ko raw mahanap ang true love ko. Natatawang sabi nga ni Kenzo, napailing pa siya nang maalala yun dahil sa sinabi ni Kenzo ay hindi agad nakapagsalita si Freya
dahil iyon din ang sinabi ng mga bata sa kanya. Nang mapagtanto nga ni Freya ang nangyayari, ay napapikit na lamang siya at lalabas na sana sa restaurant nang biglang hinawakan ni Kenzo ang braso niya. Don't tell me, yun din ang sinabi ng mga anak natin sa'yo kaya nandito rin ngayon sa restaurant na ito. Natatawang tanong pa ni Kenzo habang hawak pa ang braso ni Freya para pigilin ito sa pag-alis. Magsasalita na sana si Freya, ngunit hindi niya na ituloy nang biglang may lumapit sa kanila na isang hostess. Tinanong pa sila nito kung ano ang mga pangalan nila at ilang sandali lamang ay nalaman nilang may naka-reserve na palang table para sa kanila. Paano ba yan? Planado ata talaga ng mga anak natin ang pag-setup ng date sa ating dalawa. Natatawa at napapailing pa na baling ni Kenzo kay Freya. Sa huli ay walang nagawa ang dalawa, kundi ang gawin na lamang ang gustong mangyari ng mga anak nila. At isa pa, nandyan naman na sila sa loob ng restaurant, kaya naisipan nilang ituloy na lamang ang date na plinano ng mga anak nila. Kasalukuyang nasa pangdalawahang table na nga sila at magkaharap pa. Hinihintay na lamang dumating ang in-order nilang mga pagkain. Subalit si Freya ay hindi makatingin ng maayos kay Kenzo at medyo kinakabahan pa siya dahil ito ang kauna-unahang date nila simula nang magkahiwalay sila. Napainom na lamang siya ng tubig para maibasan ang kabang nararamdaman, ngunit halos mabilaukan pa siya nang biglang nagtanong si Kenzo, "May manliligaw ba sa'yo ngayon?" Tanong nga ni Kenzo sa kanya. Nang maibaba ni Freya ang baso sa ibabaw ng mesa, doon lamang siya nagangat ng tingin kay Kenzo. "Manliligaw? Wala naman akong manliligaw. At wala akong oras para mag-entertain ng mga lalaki. Priority ko ang mga anak ko ngayon," sagot ni Freya. Napansin pa niya ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Kenzo, kaya bahagyang kumunot ang noo niya sa naging reaksyon nito. Ilang sandali lamang ay dumating na rin ang in-order nilang mga pagkain, kaya nagsimula na rin silang kumain. Ngunit habang abala si Freya sa kinakain niya ay tuluyan na nga siyang nabilaukan dahil sa biglang tanong ulit ni Kenzo na ikinagulat pa niya. "Kung hindi man pwede sa ibang lalaki pero sa akin kung liligawan ba ulit kita, hahayaan mo ba ako?" Hindi nakasagot si Freya dahil nabilaukan siya. Mabilis naman siyang inabutan ng tubig ni Kenzo. Nang mahimasmasan siya, doon lang siya nagkaroon ng lakas para magsalita. "Ano bang sinasabi mo? Liligawan mo ulit ako?" Pag-ulit ni Freya sa naging tanong ni Kenzo sa kanya. Ibubuka na sana ni Kenzo ang bibig niya para magsalita, ngunit hindi niya na ituloy. Biglang may lumapit na isang babae sa table nila. "Kenzo, ikaw nga! Hindi ko alam na makikita kita rito. Kamusta na?" Ani ng isang babae kay Kenzo. Nang mamukhaan ito ni Kenzo, ay napatayo pa siya mula sa pagkakaupo at makikipagkamayan na sana sa babae, ngunit bahagyang nagulat siya nang halikan pa nga siya nito sa pisngi. Nang makita nga iyon ni Freya, ay hindi maiwasan manlaki ang mga mata nito. Napaiwas pa nga siya ng tingin at napainom na lamang ng tubig. "I'm fine, Kelsey," tipid na sagot ni Kenzo sa babae. Imbes na makipag-usap pa si Kelsey kay Kenzo, ay nailipat ang tingin nito kay Freya. Ngumiti pa nga ito bago nagsalita. "Hi, I'm Kelsey." Ang sinayang pala ni Kenzo, pero mabuti na lang nireject niya ako dahil nahanap ko rin ang para sa akin. "You're so lucky dahil ikaw ang pinili niya. Sana ikaw ng babaeng maihaharap niya sa altar." Medyo nagkakaedad na siya, kaya kailangan na rin niya ng mapapangasawa. Biro pa nito sa huling sinabi. Hindi maiwasan magulat ni Freya dahil sa sinabi ng babae. Ang akala pa nga nito ay girlfriend siya ni Kenzo. Itatama na sana niya ang sinabi ng babae, ngunit naunahan na siya nito. "Anyways, aalis na ako, baka nakakaabala pa ako sa date niyo. Nga pala, huwag niyong kakalimutan na imbitahan kami ng asawa ko sa kasal niyo dahil pupunta talaga kami." Nakaiting sabi pa nito bago umalis sa table nila. Nang tuluyan ngang nakaalis si Kelsey, ay hindi makapagsalita si Freya. Ganoon din si Kenzo.
Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ngunit ilang sandali lamang ay hindi na rin nakaya ni Kenzo ang hindi magsalita. Pasensya na sa sinabi ni Kelsey kanina. Hindi ko alam na nandito rin pala siya. Mahinahong pagpapaliwanag ni Kenzo. Ayos lang. Hindi naman niya siguro alam ang tungkol sa atin eh. Nakangiting sinabi naman ni Freya. Ngunit hindi niya maitago sa sarili. Naramdam nga niya ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Bago pa lumamig ang mga pagkain nila, ay nagsimula na rin silang kumain. Magaan naman ang pag-uusap nila habang kumakain ngunit hindi maalis sa isip ni Freya ang naging tanong ni Kenzo sa kanya kanina tungkol sa planong ligawan siya ulit nito. Hanggang sa natapos din ang date nila at sabay na rin umuwi. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Freya, ay agad silang sinalubong ng mga anak nila. Pagkalabas nga nilang dalawa sa sasakyan, ay sunod-sunod agad ang naging tanong ng mga ito. Nalaman pa nila na nagpatulong ang mga ito kay Aling Flora sa planong pag-set up ng date para sa kanila ni Kenzo. Mama, Papa, kamusta po ang naging date nyo? Excited pa nga na tanong ni Bea. Nang marinig ni Freya ang naging tanong ng anak, hindi niya maiwasang mamula. Napansin pa ito ng isa niyang anak. Mama, bakit po namumula ang magkabilang pisngi niyo? Tanong ni Chris. Bahagyang nagulat naman si Freya sa sinabi ng anak. Napahawak pa siya sa kanyang magkabilang pisngi at hindi pa makatingin kay Kenzo. Paanong hindi mamumula ang magkabilang pisngi ni Mama? Si Papa ang kadate niya kanina. Di syempre kikiligin yan si Mama. Nakangiting sinabi ng anak niyang si Dave. At sabay, kinindatan pa siya nito. Kaya si Freya naman ay pinanlakihan ng mga mata ang mga anak. Habang si Kenzo ay napapatawa na lang sa tabi ni Freya dahil sa mga pinagsasabi ng mga anak nila. Alam niyo mga anak, inaantok na siguro kayo, mas mabuti nang pumasok na tayo sa loob, okay? Mahinahong baling ni Freya sa mga anak. At pasimpleng sinenyasan pa niya ang mga ito na pumasok na sa loob ng bahay. Ngunit ang isang anak nila na kanina patahimik ay hindi na rin maiwasan magsalita. Nagulat pa nga silang lahat sa naging tanong nito. Mama, Papa, kailan po kayo magpapakasal? Inosenteng tanong ni Ana sa mga magulang niya. Dahil sa naging tanong ng anak nila ay hindi tuloy maiwasan mapatingin ni Freya kay Kenzo. Nagkatinginan pa silang dalawa na parehas gulat ang mga mukha habang ang mga anak nila ay hindi makapaghintay sa isasagot nila. Nang mapansin ni Ana na nakatitig lamang sa kanya ang mga magulang niya, ay nagsalita ulit siya. Nakikita ko po kasi sa iba na ikakasal po ang Mama at Papa nila eh. Gusto ko po rin maging flower girl sa kasal po ninyo. Nakangiting sinabi ni Ana. Simula nang makilala ni Ana, ang papa nila ay lumalabas na nga rin ang pagiging bungis-ngis nito. Dahil sa sinabi ng anak nila, ay nilapitan ito ni Kenzo. Nang makalapit siya, ay kinarga niya si Ana sa pamamagitan ng 2 bisig. Marahang kinurot pa nga niya ang kaliwang pisngi nito bago nagsalita. Ana, sa naging tanong mo kanina, nakadepende sa Mama Freya niyo. Kung ako ang tatanungin mo anak, kahit anong oras o panahon, handa akong pakasalan ng Mama Freya niyo sa harapan ng altar. Walang pag-aatubiling sabi nga ni Kenzo nang hindi binibitawan ng titig kay Freya. Nang marinig ni Ana, ang sinabi ng ama, excited siyang bumaling kay Freya. Mama, pakasalan niyo na po si Papa Kenzo. Si Freya naman ay halos hindi makakilos sa kinatatayuan dahil sa sobrang gulat sa sinabi ng mag-ama. Ilang sandali lamang ay bumuhos ang ulan, kaya nakaiwas si Freya sa sinabi ng anak nang pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Ngunit nang matutulog na sila sa kwarto, kasama ang mga bata, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang naging sagot ni Kenzo sa tanong ng anak nila kanina. At dahil hindi nga siya makatulog nang maayos, ay napagdesisyonan na lamang niya ang bumangon mula sa pagkakahiga para magpahangin sandali sa balkonahe.
Binuksan na nga muna niya ang sliding door para makapasok. Nang nasa balkonahe na siya, ay hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Kaharap niya ngayon si Kenzo dahil nasa balkonahe rin ito. Hindi alam ni Freya ang gagawin dahil bigla na lamang siyang nataranta ng magkatinginan pa silang dalawa ni Kenzo. Halos nakalimutan niyang magkapit bahay lang sila at magkatapat pa ang balkonahe. Aalis na sana si Freya para bumalik sa loob ng kwarto nang bigla na lang tumunog ang cellphone niya. Dahil sa pagkataranta ay hindi na nga siya nag-abala pa na tingnan kung sino ang tumatawag. Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya ay bigla na lang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Freya, pwede ba kitang makausap sandali? Napapaos na tanong ni Kenzo sa kabilang linya. Napalingon muna sandali si Freya para makaharap si Kenzo. Nang magkatinginan nga ulit sila, kasabay ng pag-ihip ng simoy ng hangin. Tungkol saan? Kalmadang tanong ni Freya. Napayakap pa siya sa kanyang sarili nang makaramdam ng lamig. Sa tinanong ng anak natin kanina tungkol sa pagpapakasal, seryosong sabi ni Kenzo nang hindi binibitawan ang titig kay Freya. Nang marinig yun ni Freya, hindi agad siya nakapagsalita ngunit ilang segundo ang lumipas, dinaan na lamang niya ito sa tawa. Yun ba? Huwag mo nang pansinin ang sinabi ng anak natin. Alam mo naman basta mga bata kahit ano ang sinasabi, di ba? Natatawang paliwanag ni Freya. Ngunit si Kenzo, seryosong nakatitig habang pinagmamasdan siya. Pero ako sa sinabi ko kanina, handa kitang pakasalan kahit anong oras at panahon, Freya. Sad ni Kenzo na ikinatigil ni Freya sa pagtawa. Napasinghap pa si Freya dahil sa narinig sa kabilang linya. Sa binitawang mga salita ni Kenzo ay may napagtanto siya. Mas lumakas pa ngayon ang pintig ng puso niya. Kahit alam na niyang ang sagot, ay nais pa rin niyang tanungin si Kenzo. Ang marinig ang sagot mula sa bibig nito. Kenzo, aminin mo nga, may nararamdaman ka pa rin ba sa akin? Matapang na tanong ni Freya. Nang marinig yun ni Kenzo, bahagyang napatawa pa ito sandali. Hindi pa ba halata sa'yo? Oo, Freya. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wala akong ibang minahal na babae kundi ikaw lang. Pag-amin ni Kenzo. Nang marinig ni Freya ang totoong nararamdaman ni Kenzo para sa kanya, ay halos hindi siya makapaniwala. Ngunit ramdam niya sa pananalita nito na totoo ang sinasabi ni Kenzo. I can't wait, Freya, maghihintay ako. Handa akong ligawan ka ulit. Ang kamay mo lamang ang nais kong hawakan ng mahigpit sa harapan ng altar. Buong boses at puno ng emosyon na sabi ni Kenzo. Nang matapos ang pag-uusap nila sa cellphone ni Kenzo, ay mas nadagdagan tuloy ang pagkawala ng antok ni Freya, kaya naman ay natagalan muna siya bago nakatulog. Nang dumating ang kaarawan ni Kenzo, ay bumili muna siya ng cake bago umuwi. Sa nagdaang mga araw ay napapansin nga ni Freya na bumabawi talaga si Kenzo sa mga bata at sa kanya rin. Walang araw na hindi ito bumibisita sa bahay nila para makipaglaro sa mga bata. At palagi itong may dalang bulaklak para sa kanya. Hindi maitatanggi ni Freya sa sarili na wala pa ring pinagbago ang pagmamahal niya. Pilit man niya itong baliwalain, ngunit mas lumalim patuloy ang nararamdaman niya ngayon para kay Kenzo. Nang makabili ng cake si Freya para kay Kenzo, ay napangiti siya. Balak rin niyang isurprise ito at sagutin na rin. Ang aminin ang totoong nararamdaman niya. Hindi na rin siya makapaghintay na maging buo ang pamilya nila na tiyak na ikatutuwa ng mga anak nila. Nang paparanasan na siya ng taxi, ay bigla na nga lang tumunog ang cellphone na niya. Napangiti pa siya nang makita ang pangalan ng anak niya sa screen. Magsasalita na sana siya, ngunit naunahan na siya nito. Mama, nasa ospital po kami ngayon. Nasiraan po ng sasakyan si Papa kaya na-aksidente po siya. Kasama rin po namin si Aling Flora. Pero wag po kayong magpapanik ka. Ang nangyari po kasi niyan, pupuntahan po sana niya kami. Kasi po, meron pong kumukuha ng bahay natin. Sabi daw po, sanla lang daw po yun tapos hindi pa naman daw po bayad po yun ng buo. Kaya po yun,
Tapos sinabi pa po sa amin na yung mga lolo at lola daw po namin yung sumusubok pong kumuha ng bahay natin. Kaya po yun, nagmakaawa po kami. Ang sabi po namin, ayaw na po namin bumalik po sa tirahan na tumutulo po yung tubig kapag umuulan po. Tinawagan po namin si Papa para sabihin po ang lahat. Pagkatapos po naming magmakaawa, tapos nagmandali po siya at aksidente. Dahil sa narinig ni Freya ay napatulala siya sandali. Parang ayaw pa maproseso sa isip niya ang sinabi ng anak. Ngunit ilang sandali lamang ay hindi siya nagdalawang isip, napuntahan agad si Kenzo sa ospital. Nang makasakay na rin siya ng taxi ay hindi niya maiwasan mag-overthink. Nanginginig pa nga ang magkabilang kamay niya nang papasok siya sa loob ng ospital. Nang nasa tapat na siya ng room ni Kenzo, ay walang pag-aatubiling, pumasok agad siya sa loob. Bumungad sa kaniya si Kenzo na nakahiga sa ospital bed nang walang malay habang nasa loob din ang mga anak niya at si Aling Flora. Nanlambot pa ang magkabling tuhod ni Freya habang lumalapit kay Kenzo. Nang makalapit nga siya, ay hinawakan pa niya ang isang kamay nito. Kenzo, please gumising ka, wag mo kaming iwan ng manak mo. Pakakasalan mo pa ako, 'di ba? Magpapakasal pa tayo. Wag mo nang alalahanin pa yung nangyari. Mas mahalaga yung maging okay ka. Magiging okay din ang problema natin. Nanginginig na sambit ni Freya. Unti-unti na rin naglabasan ang mga luha niya na kanina pa gustong kumawala. Ngunit ilang sandali lamang ay lumapit sa kanya si Aling Flora. Iha, mukhang maayos na siya. Nagpapahinga na lamang siya ngayon, nagkaroon lang ng minor accident dahil nasiraan siya ng sasakyan habang pauwi na siya kanina. Nagmamadali nga kasi dahil sa nangyari. Ayaw niya kasing marinig na nagmamakaawa ang kanyang mga anak dahil sa gawa ng kanyang mga magulang. Pasensya ka na talaga. Sagot ng matanda sa kanya. Nang marinig iyon ni Freya, ay nabunutan siya ng malaking tinik. Nakahinga na rin siya nang maluwag at napahawak pa sa dibdib dahil parang aatakihin na nga siya sa puso kanina nang malaman niyang naaksidente si Kenzo. Ngunit nagulat lamang silang lahat nang naimulat na rin ni Kenzo ang dalawang mata nito. Papa, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong ni Dave sa ama. Natahimik naman silang lahat. Nang mapansing hindi sumagot si Kenzo, nagkatinginan pa ang magkapatid bago binalingan ang ina nila. Mama, natamaan po ata ang ulo ni Papa dahil po sa aksidente, baka nagka-amnesia na po siya. Tanong pa ni Dave sa ina. Kumunot naman ang noo ni Freya at hindi niya maiwasang kabahan sa sinabi ng anak. Napalunok pa siya nang laway bago binalingan si Kenzo. Kenzo, naalala mo ba ako? Halos lumabas na ang puso niya sa dibdib niya dahil sa sobrang kaba. Hinintay niyang sumagot ang lalaki ngunit nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Nang biglang nagsalita nga ito. Kailan tayo magpapakasal? Nauutal na tanong ni Kenzo dahil sa iniindang sakit sa bandang noo. Narinig pala nito kanina ang sinabi ni Freya sa kanya. Lumapit pa sila dito. Nang marinig ni Freya ang naging tanong ni Kenzo, ay hindi niya alam kung maiiyak ba siya sa tuwa dahil hindi ito nagka-amnesia o mahihiya siya sa gulat dahil narinig pala nito ang sinabi niya kanina. Ngunit sa huli ay mas pinili niyang panindigan ang sinabi niya kay Kenzo. Ang sundin ang sinisigaw ng puso't isip niya, kaya naman ay marahang hinawakan muna niya ang isang kamay ni Kenzo bago nagsalita. Kung kailan magaling ka na, unahin muna natin ang pagpapagaling mo. Pagkatapos doon natin pag-usapan at pagplanuhan ng pagpapakasal natin. Napabuntong hininga ang lalaki. Pasensya ka na pala sa nangyari. Tinutukoy nga nito nang sinubukan nga agawin sa kanila ang bahay at lupa na naipundar ni Freya, kung saan sayang-saya nga sila. Dahil sa wakas, nagkaroon na nga sila ng sariling magandang tirahan. Pero sabi naman ni Freya na hindi naman big deal yun at mas pinaniniwalaan niya si Kenzo. Dahil sa nagkaroon ng minor accident,
Si Kenzo ay sa ospital na rin nangyari ang pagdiriwang ng kaarawan niya. Masaya nga rin ang mga anak nila dahil matutupad na rin ang matagal na nilang gustong mangyari, ang magpakasal ang mga magulang nila. Papa, ano po yung wish nyo? Tanong nga ni Bea, sama nang matapos ihipan nito ang kandila sa ibabaw ng cake na binili ni Freya kanina. Napangiti naman si Kenzo nang marinig ang naging tanong ng anak. Wala na akong hiniling pa dahil natupad na rin ang hiniling ko, anak. Ang makasama kayong lahat at maging okay ang lahat. Nang marinig iyon ng mga bata ay napangiti ang mga ito at ganoon din si Freya. Naging masaya ang pagdiriwang nila sa kaarawan ni Kenzo kahit na nagkaroon ito ng minor accident. Kinabukasan ay nakauwi na rin sila dahil hindi naman gaano kalubha ang naging sugat ni Kenzo. Sa paglipas ng mga araw ay naging masaya ang pagsasama ni Freya at Kenzo kasama ang mga anak nila. At dahil nais na rin mag-propose ng formal ni Kenzo kay Freya, ay humingi nga siya ng tulong sa mga bata. Kaya naman nang nasa living room silang lahat, ay naisipan nilang manunood ng isang movie kasama si Freya. Bakit kailangan horror movie pa? Baka hindi tayo makatulog ng maayos niyan. Natatawang tanong nga ni Freya sa mga anak. Okay lang po yan, Mama. Matutuwa po kayo mamaya sa sobrang gulat, di po ba, Papa? Nakangiting baling nga ni Chris sa ama. Tumango naman si Kenzo sa sinabi ng anak. Hindi na siya makapaghintay sa gagawin niya ngayong gabi. Kinakabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang excitement niya. Nang nagsimula na rin sila manood ng horror movie, ay panay ang pagtakip ni Freya sa mukha dahil takot na takot talaga siya sa mga eksena. Napansin pa niyang siya lang ang takot dahil ang mga anak niya ay tuwang-tuwa pa nga sa tuwing lumalabas ang multo at ganoon nga rin si Kenzo. Hindi ba kayo natatakot? Kulot noong tanong nga ni Freya sa mga anak at kay Kenzo. Nang marinig nga yan ng mga anak niya ay napabaling na nga lamang ito sa kanya. Hindi naman po totoo ang multo eh. At saka po, isang palabas lang naman po ito. Paliwanag ng anak niyang si Dave at napakamot pa sa ulo bago ibinalik ang pansin sa panunood. Dahil sa sinabi ng anak niya ay bahagyang natauhan si Freya. Naibsan rin ang pagkatakot niya. Napaayos din siya sa pagkaupo sa tabi ni Kenzo. Ilang sandali lamang ay naramdaman pa niya ang marahang paghawak ni Kenzo sa isang kamay niya. Napangiti naman siya sa simpleng gesture nito. Pinagpatuloy na rin ni Freya ang panunood. Ngunit makalipas ng ilang minuto ay napansin niyang siya na lang pala mag-isa ang nanonood. Hindi niya namalayan ang pag-alis ng mga bata at ni Kenzo. Tinawag pa niya ang mga pangalan nito ngunit walang pagtugon ng mga ito. Tatayo na sana si Freya mula sa pagkakaupo upang pumunta sa itaas, ngunit bigla na lang nawala ng ilaw sa loob. Imbes na matakot si Freya, ay dinaan na lamang niya ito sa tawa. Mga anak, nasan na kayo? Alam kong nagtatago kayo ngayon kasama ang papa niyo para takutin ako. Sa susunod pa na buwan ng Halloween kaya lumabas na kayo. Natatawang sabi nga ni Freya sa gitna ng dilim. Ngunit imbes na magpakita ang mga ito sa kanya, ay napansin ni Freya na bigla na lamang nag-iba ang palabas. Mula sa horror movie, ay napalitan ito ng isang video clip na kung saan ay masaya silang lahat, nagbabanding sa dagat. Hanggang sa pinakita naman nung naglaro sila ng truth or dare, kasama ang mga bata at iyong nakakakilig na dare na ginawa nila ni Kenzo. At pinalabas rin ang iba pang masasayang bonding moment nila. Habang pinapanood ni Freya ang mga iyon, ay hindi niya namamalayang napapangiti na pala siya mag-isa hanggang sa may lumabas nga sa dulo ng video clip na ikinagulat niya. Hindi iyong nagulat siya dahil may lumabas na multo sa screen, kundi nagulat siya dahil hindi niya inaasahang mangyayari ang lahat ng ito ngayon, ang pagpupropose ni Kenzo sa kanya. Will you marry me?
Ang lumabas nga sa dulo ng video clip, bigla na nga lamang bumalik ang ilaw at napansin pa nito ang paglapit ni Kenzo. Nang makalapit nga ito sa kanya ay marahang lumuhod pa ito sa harapan niya bago hinawakan ng isang kamay niya. Kahit hindi pa bumibitaw ng salita si Kenzo, unti-unti nang tumutulo ang luha ni Freya dahil sa sayang nararamdaman ngayon. Puno nga ng emosyon nang magsalita na rin si Kenzo. Freya, simula nang dumating ka sa buhay ko, napagtanto ko na ang swerte ko palang lalaki dahil minahal ako ng nag-iisang Freya Aguilar, ang babaeng lubos kong magmahal. Kaya gusto ko rin iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Matagal ko na itong gustong gawin at sa tingin ko, ito na ang tamang oras para sabihin to. Huminto sandali si Kenzo sa pagsasalita nang may kinukuha siya sa bulsa ng pants niya. Nang makuha nga niya ito, ay lumitaw ang nagniningning na singsing sa kamay niya. Nakangiting tumingin pa nga siya kay Freya bago nagsalita. Freya, will you marry me? Masinsinang saad nito. Nang marinig yun ni Freya ay napaiyak siya. Marahang hinawakan pa niya ang magkabilang pisngi ni Kenzo bago sinagot ito. Yes, I will marry you. Buong boses na sabi ni Freya, hindi maipaliwanag ni Kenzo kung gaano siya kasaya nang marinig niya ang matamis na oo mula kay Freya. Nang maisuot niya ang singsing sa isang daliri ni Freya, ay bigla na lang nagpasabog ng konfeti ang mga anak nila. Masaya rin ang mga ito dahil matutuloy na talaga ang kasalan ng mga magulang nila. Nang maikasal na rin si Freya at Kenzo, ay mas tumibay pa nga ang pagsasama nila kasama ang mga anak nila. Nang maging malapit na rin ang kaarawan ng mga bata, ay sinorpresa nila ang mga ito. Nagulat pa ang mga bata sa naging sorpresa ng mga magulang nila. Talaga po, Papa, pupunta po tayo ng Disneyland? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea sa ama. Pumaling pa ito kay Freya para kumpirmahin. Mama, totoo po bang sinasabi ni Papa? Napangiti naman si Freya bago sinagot ang tanong ng anak. Oo anak, aalis tayo sa susunod na linggo. Hindi ba matagal niyo na yung gustong puntahan? Pangarap niyo yun, di ba? Nang marinig iyon ng mga anak nila, ay nagtatalon-talon pa nga ang mga ito dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Hindi inaasahan ng mga ito na mangyayari na rin sa wakas ang pinapangarap lang nila noon. Mama, Papa, may naipon po akong pera sa piggy bank ko. Pwede po yung pandagdag sa pamasahe natin. Nakangiting sabi pa nga ng anak nilang si Ana. Nang marinig nga yun ni Freya at Kenzo, hindi nila maiwasang mapatawa. Marahang kinurot pa nga ni Freya ang pisngi ng anak. Ayos lang anak, ang ipon mo isang tabi mo na lang yan. Kami nang bahala ng papa niyo sa pamasahe. Paliwanag nga ni Freya sa anak. Nang dumating rin ang araw ng pag-alis nila, ay hindi maiwasan maging excited ng mga anak nila. Ito ang unang bonding nilang pamilya na pumunta sa ibang bansa. Kaya hindi rin mapigilan ni Freya at Kenzo ang maging excited. Nang nasa Disneyland nga mismo, sila ay sinulit nga nila ang pag-e-explore sa lugar. Sa bawat magandang spot na nakikita nila, ay agad kinukunan nila ng litrato kasama sila. Tuwang-tuwa si Freya at Kenzo dahil kita sa mga mukha ng mga anak nila na masayang-masaya ang mga ito. Napabaling na lamang sila sa isang anak nila nang magsalita ito. Mama, Papa, maraming salamat po dahil tinupad niyo po ang pangarap namin na makapunta rito. Nakangiting sambit ni Dave sa mga magulang nila. Walang anuman anak. Ang makitang masaya kayong magkakapatid ay sapat na sa amin ng papa niyo. Nakangiting baling ni Freya sa anak. Magsasalita na rin sana si Kenzo ngunit naunahan siya ng anak niya. Sa susunod po na balik po tayo rito, pero sana kasama na po natin ang magiging bagong kapatid namin. Masiglang saad nga ni Chris na bahagyang ikinagulat naman ni Freya at Kenzo. Maganda yan, sana nga mangyari yun. Sang-ayon naman ng kapatid nito na si Bea at nag-appear pa silang dalawa. Mama, Papa, kailan po kami magkakaroon ng bagong kapatid? Inosenteng tanong naman ni Ana. Dahil sa huling tinanong nga ng anak niya,
Sobrang nagulat naman ang dalawa. Nagkatinginan pa silang dalawa bago binalingan ng anak. Anak, may tamang panahon. Sa pagdating ng bagong kapatid nyo, pag-uusapan namin ng mama niyo ang tungkol dito. Nakangiting pagpapaliwanag ni Kenzo sa anak, habang si Freya naman ay hindi maiwasan, mamula ang pisngi. Ngunit ilang sandali lamang ay napangiti siya at binalingan ng mga anak. Alam kong nagugutom na kayo dahil sa paglilibot natin dito kaya kumain muna tayo bago ipagpatuloy natin ang pamamasyal, okay? Natatawang sinabi ni Freya. Nagkatinginan pa sila ni Kenzo at napangiti na nga lamang sa isa't isa. At dito nga, nagtatapos ang not-so-perfect love story ni Freya at Kenzo. Ang pagmamahalan nila na kung saan hahamakin ang lahat, maibalik lang ang naputol nilang pinagsamahan. Ngayong kumpleto na sila bilang isang masayang pamilya, ay mas mapapatibay nito ang pundasyon ng kanilang pag-ibig. Pag-ibig para sa isa't isa at higti sa lahat, pag-ibig para sa mga cute at makulit nilang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Freya at Kenzo kasamang kanilang mga cute na anak. Naging isang one big happy family sila. Wala na silang mahihiling pa at nagpapasalamat sila sa Panginoon sa lahat ng blessings na ibinigay sa kanila pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilyn, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romano Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao of Isabela, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn of Nueva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Gilas, Arem Ruhi,
Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.